Alright mga kapatid, ang ating susunod na panonoorin ay galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title, Soto Bulabog na, damay-damay na to. Uy, anong meron dito Kuya Coach Oli? Putik yan talaga, stress na mukha. Ay, kurakot pamor. No. Okay, i-play na ho natin anong meron dito. Ayan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. I-play na ho natin to habang nilalike ninyo ang video. Kaya naman, may post si Mark Lopez na ganito. Nakuha ko sa Facebook ni Mark Lopez to. Wala pa bang video footage ang staff ng Senate President na nagliligpit na ng mga gamit? Naku, sana makunan nyo. Dahil nung si Tambi, di ba, nung naglilipat, nakuhanan. Sana ito makuhanan din. Ito may pahiwatig dito si Mark Anthony Lopez. Papaltan na to si Tito Soto. Uy! Iba na. Di ba? Binalita natin yan last week. Anytime soon, papaltan na yan si Tito Soto bilang Senate President. Marami nang hindi masaya sa kanya eh. Baka may alam si Mark Anthony Lopez. Kita nyo Blue Ribbon, malapit nang matumbok kung sino talaga yung mga Chenilin Chuba Chucho na mga buakaw at mga kurakot, mga demonyo na buaya. Haba, no? Marami nang tinuturo sila. Tapos biglang ika-cancel yung Blue Ribbon. Sino nag-cancel? Kay School Bukol ba? Ito si Ping. Sabagay, kahit si Ping, parang si Soto na rin, no? Kasi dalawa lang naman sila nag-uusap ata dyan. Okay, tuloy tayo. Baka parehas yung alam namin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Maraming salamat sa iyo lagi. Balitang Pinoy TV. Ito po ang magiging topic natin for today. Una, katapusan na ng mga tuta. Nako. Magkakaroon na ng review doon. Konting tiis na lang mga banateros-banateras dahil talagang nalalantad na itong mga tuta. Lalong-lalo na, hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa mga pulis, hindi lang sa politiko, sa Senado. Pangalawa, anak ni Boying, dawit sa flood control. Ayan, sinasabi natin. Di umano. Pangatlo, Magalong, pinag-resign ni BBM. Baka may madiskubre. Delikado. Alam mo naman si Magalong, hindi nila kaya pihitin ng leeg. Kakaiba yan si Magalong. Pang-apat, BBM, pinagkakitaan ng nasalanta ng lindol. Grabe, no? Pinagkakitaan mo na yung mga baha, pati lindol, pinagkakitaan. Yan po magiging Biruin mo, kung di ka ba naman sa damakmak na katangahan yan. Nalindol na, nasalanta na, ang dami pang nabawian ng buhay. Tapos bibentahan mo ng kilo ng bigas, 20 pesos. Tapos yung kalidad ng bigas mo, hindi normal. Putik niyan, wala ka na bang budget agad? Ubus na ba yung pang-emergency fund mo, etc. mga ganyan? Yak, anong presidente to? Eto ba, gusto nyo pa rin? Samantalang si BP Sara namimigay, nagbabahagi na siya ng tulong, ayuda doon po sa mga nasalanta. Hindi ibinabalita ng mga bias media. Samantalang ito, ang dami pong mga pa-picture. Magbebenta lang ng bigas. Magbibigay ng cash assist ba yun? Tinatawag yung mga pangalan tas bibigyan niya. Putik yan. Ano ba itong mga galawan ng gobyerno ngayon? Bugok, no? Pabugok ng pabugok. Tapos pagtatanggol pa nung kabila. Putik, kadiri talaga. topic natin for today. Bago tayo magsimula, muli po nagpapaalala ko huwag niyo pong kalimutan, i-like po ninyo itong vlog na ito. Yes. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News PH o ni Coach Oli, sana po matulungan po ninyo ako konting lang din. Mag-subscribe po kayo dyan, ha? Pakicheck mo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Uy mga kapatid, meron nga din pala akong Facebook, no? Gusto ko lang paalala. Ito hindi ko masyado tong nababanggit, no? Teka lang, Ayan po mga kapatid ang aking Facebook, no? Yung page ho natin, mag-upload po tayo dyan ng mga nangyayari po din. Alam mo, gusto nyo mag-Facebook yan, ilalagay ko po yan sa description. Sana po suportahan yan. Meron tayong cute na followers na 40. Yan. Konti pa lang tayo dyan. Pero sana samahan nyo po rin ako
sa mga subscriber ko dyan, kahit pa isa-isa lang kada araw, sa isang linggo, kahit 3 lang. I-ano nyo po ko dyan, i-follow nyo ako dyan. Pero patungkol pa rin sa mga Duterte. Kasi sa sobrang dami po ng mga news natin, hindi ko mailalagay lahat sa iisang channel lang eh. Kasi yung algorithm na tinatawag dito sa Facebook, sana po suportahan po natin. Maraming salamat at ituloy na po natin ito. Sana ba yun? Here we go. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Pero, ito tingnan ninyo, ha? Maganda tong balita. Kaya naman, may post si Mark Lopez na ganito. Mark Lopez. Nakuha ko sa Facebook ni Mark Lopez to. Wala pa bang video footage ang staff ng Senate President na nagliligpit na ng mga gamit? Naku, sana makunan nyo. Dahil nung si Tambi, di ba, nung naglilipat, nakuhanan. Sana ito makuhanan din. Ito may pahiwatig dito si Mark Anthony Lopez. Ha? Papaltan na to si Tito Soto. Okay. Iba na. Alam nyo, no hate ako kay School Bukol. Tawagin natin School Bukol kasi idol kasi yun ng aking lola. Yung palabas na yon dahil kahit pa paano pinapanood ko naman din dati. Kasi idol School Bukol. Palitan na po siya pero no hate, no? Palitan na lang po ikaw. Total sa Itbulaga idol naman namin yung TBJ. Pero bilang senador ngayon, akala ko makakatulong ka sa pag-iimbestiga pero kengkoy ka pala. Bilang TBJ, ginagalang kita. Pero pagdating dito, hindi naman sa hindi kita ginagalang, pero alis na. Hindi ka po bagay dito. No? Kasi, school bukol, sa school bukol ka lang talaga. Love ko yan, TBJ, syempre. Pero, pag sa ganito na hindi ka naman na nakakatulong, nakakagulo ka pa, investigasyon ang ganda na eh. Bakit biglang, di ba? Palitan na. Diyan ka lang sa sulok, mo si Lito Lapid, di ba? Tahimik lang. Ganun ka na lang. Kasi tumatanda na po tayo eh. Dapat habang tumatanda po tayo, nakikilala tayo ng mga tao bilang mabubuti. Ngayon po baka akala nyo, konti lang po yung mga kumukontra sa inyo. Siguro yung mas malalapit lang sa inyo, akala nyo kasi ninyo, ito marami pa rin nagmamahal. Hindi kasi kayo tumatayo. Kaya hindi nyo nakikita kung gaano karami ang may ayaw sa inyo. Hindi natin mapiplease ang tao, pero bilang isang mamamayang Pilipino sana, tumatanda ka na, mag-iwan ka ng magagandang legasiya o magaganda, ano ba tawag dyan? Mga magagandang alaala sa'yo. Si Bossing, okay yan. Love na love ko yun. Si Sir Joey, love na love ko rin. Ito, love ko rin naman to dati. Ewan ko lang, nakikain ko yan ako ngayon. Biruin mo. Diba? Kurakot, nandiyan na malapit na tumulong ka, hindi yun nakikigulo kayo. Ito base lamang sa aking opinion. Kasi, kakabanggit lang nung, nabanggit yung pangalan, yung mga taga-kabila, no? Biglang nagpalit ng ng Majid. Naging Senate President si School Bukol, di ba? Pangit yun. Tapos, nakita natin parang lalong gumulo. I mean, hindi parang lalong gumulo. Okay na. Kasi si Sir Marcoleta, ayan na binabanatan niya na. Ang ganda na Tapos biglang makikiano kayo. Wala. Ito si Ping Lacson, kamay na bakal dati. Di ba naalala nyo? Ngayon, wala na. Duwag ba kayo? Hinahayaan nyo lang na ganyan-ganyan sa bagay, pera, no? Mayayaman naman na kayo marami na kayong pera. Diba mga boss, marami ng pera yung mga yan. Ano ba bang kailangan ninyo? Bakit parang pinoprotektahan nyo kayong Wala talaga itong mga to. May naalala pa ako yung mga tulpo din Dati nung nasa media lang sila, hinahangaan. Pero nung naging politika na sila, politiko, putik niyan. Alien Nasisira yung pangalan nila. Biruin mo dati PCSO, ngayon hindi niya nakaya, no? Bigla nawala yung investigasyon. Ngayon nga ito Blue Ribbon. Malapit nang yung mga diskaya, may tinuturo din. Malapit na, pero bakit? Di ba? Binalita natin yan last week. Anytime soon, papaltan na yan si Tito Soto bilang Senate President. Marami nang hindi masaya sa kanya
Sana. Baka may alam si Mark Anthony Lopez or baka parehas yung alam namin. Yun. Kasi Sana. di umano. Ito from the inside nabalitaan ko. Nako. May maganda tayong balita next week. Yun. Baka sa Lunes lang. Nako, maganda Oo. na hearing ulit. Kasi Oo. alam mo, konting kembot na lang mga kapatid. Konting kembot na lang mga banateros. Gusto ko yan. Matutumbok na si Bongbong. Hindi lang matumbok-tumbok dahil may proteksyon kay doon sa dalawang tuta. Ayun. Pero pag napaltan yan, konti na lang. Abangan natin. Posible yan. Next week, malapit yan. Maganda. Ano yun may pa-imbestiga pa siya. May independent investigasyon pa. Tapos, kasabwat pa lang. Magugulat pa ba tayo? Itong post ni Mark Anthony. Ito, papakita ko. Meron pa isa na kadugtong nito na posibleng patunay. Tandaan nyo, yung sinabi ko, okay, hindi ko sinabi ang galing sa hangin. Meron na po yan. Naku, Jesus. Gusto nyo marinig, yung susunod na Senate President. Naku, gusto. Hindi. Baka baka ang pangalan nila or apelyido nagsisimula sa C. Baka alam. Cayetano? Ko? Hindi. Pwedeng Cayetano ba? No? Ito, tingnan nyo po. Pero alam nyo, gusto ko sana si Madam Amy, no? Marcos. Putik niya. Diyan mapapatunayan ni Madam Amy ngayon na talagang gusto ko. Pro-Pilipino. Kaya niya kinakampihan ng mga Duterte kasi alam niya, pro-Pilipino. Para sa bayan talaga. Yung mga Mongoloid dun sa kabila, ano lang naman yun. Sabit-sabit lang. Nakikinabang kaya sip-sip daliri. Pero pagtapos ng lahat ng ito, malalaman natin. May iba dyan malamang baka umami. Malay mo lang. Itong post na ito. Ito, nakuha ko to sa kundi ako nagkakamali sa ABS. Okay? Anong sabi ni Ejercito? Ejercito says, he and 4, liwanagin ko, 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Bakit importante yung 4? Kasi nga, di ba, 15 ang bumoto kay Tito Soto sa majority. Siyam, doon sa minority, dyan sa grupo ng Duterte Block. Pag yung 4, lumipat sa minority, dyan sa Duterte Block. Yung Duterte Block, majority na naman. Kasi 9 plus 4, 13. Eksakto. Oo. Ganda. Eksakto. Malalim po ang ibig sabihin niya ni Ejercito. Kasi pag may 13 na, iba na. Iba ng Senate President. Definitely, pag iba na Senate President, iba na Yan na. ang magiging Blue Ribbon Chairman. Tama. Definitely, pag iba na Blue Ribbon Chairman, kembot ka lang, mga kaliwat kanan lang. Yung mga ilang 8 counts lang, si Bongbong na. Sigurado na yan, matutumbong na si Bongbong. Wala namang patuputunguhan to eh. Makahagalaw ba si Saldico kung walang Tambi? Tama. Makahagalaw ba si Tambi kung walang Bongbong? Tama. Sindikato yan. Di ba? Di umano. Hindi ko sinasabing sindikato per se. Lalabas din ang katotohanan. Pero galawan yan eh. To commit a crime. What is the crime? Yung ghost projects. Flood control projects. Hindi po pwedeng makaiwas si Bongbong dyan. Nag-insert siya na nag-insert. Di ba? Para kang nag-insert. Tapos nabuntis, sasabihin mo, hindi ka kasali? Loko-loko ka dyan. Pumayag ka? Pumayag ka may mag-insert sa'yo, hindi ka kasabwat? Lokohan mo, Bongbong. Eto na. So, kaya lang ito yan. Kung ako kasi meron tayong balita, ipapahiya to si Tito Soto. Ayan. Oo. Maganda Di ba, yan. aalala nyo, bigla na lang silang nag-coup. Oo. Di ba ganyan ang ginawa nila kay Cheese? Kudits. Talagang nung papunta na kay Bongbong, kinu. Siyempre, may Kinu? bilyar dyan. Alam nyo naman ang problema ng bilyar ngayon. Di ba? Binabanata ng DOJ. So, siyempre, kailangan nilang pumanig konti doon. Patuloy pa rin binabanatan sila bilyar. Di ba? Yan ay galaw ng administrasyon na para hindi lumipat sa kabila. Chilling effect. Sige, tutuloy-tuloyan ka namin. So, may kasalanan talaga yung bilyar na din. May mga masama rin silang Ito kasi si BP Sara. Alam nyo, madam, mali. Ma'am BP Sara.
Mali po talaga. Ewan ko siguro sa inyo tama, no? Pero akin, mali yung kinampihan nila yung bilyar. May mga problema din pala yan. Sa tubig-tubig, no? Ewan ko lang kung totoo. Pero ma'am, tinan yung nangyari, oh. Di ba? Bumaliktad, naging problema pa si yung nagkaroon pa ng palitan, school bukol, di ba? Ma'am, pag alam nyo nang hindi kakampi, huwag nyo nang kampihan. Sabagay, buti na lang, buti si Madam Amy, nandiyan dyan pa rin naman. No? Madam Amy, sana umatin ka ng hearing sa mga susunod. No? Soplakin mo yung kapatid mo. Gusto kitang makitang sumusoplak ng kapatid. Sige. Pero kung ako sa inyo, Bilyar, binabanatan din na rin lang kayo? Binabakbakan na rin kayo? Hindi, alam nyo yan, hindi yan po pwedeng walang kamay ang presidente dyan. May kamay ang presidente, sekretary niya yan eh. Sino bang naglagay dyan? Executive Department yan si Boying. Diba? Utos ng presidente yan, idiin kayo. Kaya isipin mo, ang laki ng anomalya. Kayo ang pirming dinig. Nagchachapi na si Sir. Siguro hanggang dito na lamang tayo. Ang huling comment ko dyan, imposibleng walang alam ang presidente. Yan lang ang pagkakaalam ko. Kasi sabi niya, wala akong alam eh. Di ko alam eh. O kaya, kung talagang wala siyang alam, dalawa din yan. Kung talagang wala siyang alam na nagkakaganito na ang gobyerno, para sa akin, wala kang kwentang presidente. Wala ka kasing alam. Dapat alam mo, presidente ka, hindi mo hinayaang magkaganito ang gobyerno. Paano nangyari? Hindi ko akalain. Ba't nangyayari sa atin to? Ang weak mo talaga. Hindi ganyan ng aming presidenteng Duterte noon. Si BP Sara ang karapat-dapat. At sa mga nagtatanong kung bayad tayo, bawian sana ng buhay yung mga bayad. Taas dalawang kamay ko. Siguro may mga 3 o 2 minsan nagko-comment sa akin eh. Bayad ka ng mga Duterte. Ginagarantiya ko kayo. Dito sa pagbablog, pagtatanggol ng mga Duterte, pro-Philippines, Duterte, sinusuportahan din namin kasi nga alam namin sila yung tama. Ngayon, kung sinasabihan nyo kaming bayad, bawian sana ng buhay yung mga bayaran. At sumisip-sip doon sa mga yung sumasahod, yung mga kaperanggot pero malaki pa rin. Mga hayop din kayo kasi wala kayong konsensya din. Palibasa nakikinabang kayo. Yung kapal ng mga mukha ninyo. Kaya, kung may mga bayaran dyan, bawian sana kayo ng buhay. Uy, kunwari ka pa, bayaran ka lang din. Mamatay na bayaran. Yun lang ang masasabi ko. Oh my God, we'll be back again.